This is Kian from the Reaper Rocker and welcome dito sa Reaper's Tools 2. Nandito tayo ngayon sa Antipolo Cloud9 360 at maggagawa tayo ng tour kasama ng mga tropa. So if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Tara! Last time, nagpunta kami ni na Marge, Lynn at Tim sa Cloud9 Antipolo at nag-tour kami dito sa lugar na ito. Ang Cloud9 Antipolo ay isa sa pinaka-binibisitang lugar sa Rizal Province na located sa Sumulong Highway sa Antipolo City. Ang Hanging Bridge ay isa sa pamosong lugar na kung saan ay binibisita to ng mga turista. Bukod sa Hanging Bridge, ang Cloud9 Antipolo ay may iba't iba pang mga attractions. Kabilang dito ang restaurant at ang museum. Sinimulang buksan ng Cloud9 Antipolo sa publiko noong 1995 bilang isang restaurant na nagsaserve ng iba't ibang pagkain. Kilala ito sa tawag na Calle Cafe 9. Ang may-ari ng Cloud9 Antipolo ay sina Dr. Potenciano Malvar at si Mrs. Lourdes C. Na-realize nila ang development ng mountainside na iba't ibang mga turista ang bumibisita sa kanilang kainan. At dahil dito, nakilala ang kanilang lugar at nag-grow ito bilang isang major tourist attraction. Sa halagang 100 pesos, yung entrance ito ay kasama ng mga iba't ibang attractions tulad ng Hanging Bridge, yung 360 Tower at ang Butuan Caraga Heritage Museum. So bago kami tumuloy doon sa Hanging Bridge ay tumuloy muna kami sa Butuan Caraga Heritage Museum. Dito sa museum na to, nandito ang mga koleksyon ng mga iba't ibang archaeological artifacts tulad ng mga buto ng datu noong Bronze Age, mga espada, spears, mga historical arts at mga accessories na link sa Butuan City at sa Caraga region. At makikita nyo rin dito mga iba't ibang koleksyon ng mga paso at mga Chinese porcelains during the prehistorical Philippines. At actually sa lahat ng binisita namin dito, ito yung talagang nag-enjoy ako kasi knowing the fact na mahilig ako sa history and seeing these relics in the past is bringing me back in that. Actually, I went to this heritage museum back noong 2019 kasama ang mga ka-workmates ko, and actually na-feature ko na rin to sa aking previous vlog, but this time mas lalo ko siyang na-appreciate since mas nakita ko ngayon na mas marami silang mga artifacts na naka-showcase sa museum na to comparing nung last time na bumisita ako. After namin bumisita sa museum ay dumiretso na kami sa Hanging Bridge. At si Ate Marge ay talagang lubos na may takot sa heights at talagang nahirapang umakyat. But actually nakaka-enjoy kasi ang lakas ng hangin at mararamdaman mo talaga na talagang nasa Hanging Bridge ka at medyo mauga yung tulay. Sige. Go lang. Sige, ako na lang magbi-video dito. Kaya lang against the light eh. Kaya lang against the light eh. Ade, lagyan natin ng ano. Yan. Yan o. Okay lang yan. Diyos ko. Hindi naman yan. Yeah.
Sabay-sabay tayo, final destination to. Ayan o. Buta din ako natitingin sa paligid. Huwag ka natitingin sa baba. Kuya, huwag mo akong bibidyo ha. At nung nakarating na kami sa tuktok ay nakapunta na kami sa 360 tower ng Cloud9. At napaka marvelous ng nakita namin sa tuktok nito kasi makikita mo ang scenery ng Metro Manila skyline. And since gabi, mas lalo mo siyang ma-appreciate dahil napakaraming ilaw na makikita ka sa Metro Manila, lalo na yung mga buildings. At sa opposite side ay makikita mo naman ang mountain range ng Sierra Madre at ideal place din to para sa mga nagde-date. Bukod sa magandang love songs na piniplay in the background is that maganda rin yung scenery na nakikita mo at pwede ka pang maglagay ng love lock sa railing ng tower. So guys, nandito tayo ngayon sa tuktok ng Cloud9 360 view. Wow. Ito yung overview ng Metro Manila and those beautiful lights ay nagsha-shining, shimmering sa background. Ito sa side na to, makikita ang Laguna de Bay. So happen na hindi kaya lang ng camera ko na i-capture yung lugar kasi madilim. But dito yung side na yun. At syempre dahil nandito na rin ako, hindi na rin akong nag-atubiling magdikit ng Reaper Rocker sticker sa tower na to. Pagbaba namin sa 360 tower ay merong art museum na nakapaloob dito at pansamantalang umikot muna ako at tinignan ng mga iba't ibang artworks. At naka-feature din dito ang artwork ni Jose Rizal. Isa pa sa magandang feature ng 360 ay ang metal walkway. This is a romantic pathway na compose ang variety ng decorated greenery flowers and plants na it looks like a hanging garden. At matatagpuan to sa exit palabas ng 360 tower at maganda siya pang Instagram lalo sa mga magjojowa. Ayun. And last but not the least, sa lobby ng Cloud9 ay makikita dito ang mga artifacts ng history ng Antipolo. At dito makikita mo mga iba't ibang pictures ng past ng Antipolo kung paano sila na-develop. At one thing na talagang na-intrigue ako sa artifacts dito ay ang Mindanao passport. So, I'm not sure kung ano man tong document na to, but let me know in the comment section ano ba ang tungkol dito. Alright, so that was all for the video for today and let me know in the comment sections anong masasabi nyo sa Cloud9. Feel free to comment down below and if you like this video, don't forget to send a thumbs and consider subscribing. Makita-kita tayo sa susunod na episode ng Reapers Goes To. This is Kian signing off. Rock on, Pilipinas!